Find the area. Tinuro sa amin to face to face kaya medyo negets ko to Find the area of the region. Nakalaki ng sulat ko ulit to. Maganda sulat ko pag malalaki, no? Siyempre. By the curves. Akala ko dati pag sinabing curves, talagang curve na ganun na. Hindi kasali yung may straight line, mga ganun. Kasali yun y is equals to x squared. And ay mali yung a ko. Y equals to 4. So basically guys, yung una ditong ginagawa is i-graph. Pero pwede mo siya muna kasing kunin yung limits or magsabi ang teacher namin magkakaroon ka ng y is to y para makuha mo yung boundary. So basically magkakaroon ka ng reflexive property y equals to y. So ano ba yung y natin? Diba x squared? Then yung sa kabilang y naman, that is 4. So dahil quadratic siya, lipat mo yung 4 sa kabilang side, ay minus 4 siya. Pwede man siya square root pala actually. Ba't ka pa binalik? Anyways, pares lang naman yun. Square root mo na lang siya kasi pwede din tayo factor diba? Pinahirapan ka pa yung sarili ko. Hindi magkakaroon tayo ng negative 2 tsaka positive 2. Pwede mo siya square root na lang mayroon ganito siya ginagawa. Anyways, yung magiging limit natin, negative 2 yung lower, then positive 2 yung upper. Then after that, pwede mo na i-graph. So pag in-graph naman natin tong given, that is x naman natin tong given, that is x y equals to x squared. Diba parabola upward? So bali ito yung isang graph. Then yung y equals to 4 natin, so bali ito yung magiging y equals to x squared. So let's say ito yung 4 natin. So ito yung isang line natin. So ito yung magiging y equals to 4. So basically ito yung hinahanap area. Ngayon paano yun? Baka hinati ganun yung ginawa yata kanina, pero pares lang yun. Pwede mo kasi ito yung y top tsaka y bottom, diba ganun yung ginagawa? Or oo, yung ginagawa sa amin bali magkakaroon ka ng y top minus y bottom. Hindi ko na alam, pero baka. So ano ba yung top natin? That is 4, diba? So bali magkakaroon tayo ng integral from negative 2 to 2 of yung y top natin, that is 4, minus yung y bottom natin, which is x squared. So dx. Then from here, distribute na lang. So magkakaroon tayo ng 4x then minus x cube over 3 pag in-integrate. Then from negative 2 to 2. So ngayon mag-evaluate na. So bali ito magiging 4 times yung positive 2 minus yung 2 then naka-cube over 3 minus yung 4 times negative 2 minus negative 2 cube over 3. So tingnan natin kung tama. So ito magiging 8, then ito magiging 8 over 3, then ito naman minus, ito magiging negative 8, then ito magiging negative, plus negative 8 din to, so magiging plus 8 na siya over 3. Tapos simplify, so magiging over 3 na to, then ito magiging 24, then minus 8. Gets yun, no? Then sa kabila meron tayong this is negative 3 rin, so magiging negative 24 plus 8. So basically magkakaroon tayo dito ng 16 over 3, then sa kabila naman magiging negative 16 over 3. Then pagdating dito guys, magkakaroon tayo dito ng 16 over 3 plus 16 over 3 na, kasi negative times negative magiging positive. So magkakaroon tayo ng 32 over 3. Yes.